Okay, wala nang paligoy-ligoy. Tayo po ay manonood ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Ito ang title, Just Now Breaking News, na bigla ang lahat sa sinabi ni Mayor Baste. Ano ba ito? Parang may update po ba tayo patungkol kay Tatay Digong? Kung ready na po kayo mga kapatid, panoorin natin ito ng Kung sabay-sabay. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan at sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. I-play na ho natin ano bang meron dito. Pa-update naman po kami. React tayo dito sa sinabi ni Mayor Baste Duterte, okay, na nagpalabas siya ng saloobin, no, kung nagwagi man ang gobyernong Marcos na naipakulong ang kanyang tatay, no, pero may sinabi siya dyan. Ayan, ha, mamaya i-react natin yan, babasahin natin yan at i-react, okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, panibagong updates, panibagong reaction video na naman ang mga nangyayari ngayong umaga na ito dito sa ating gobyerno, So ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ito. Unahin muna natin itong mag-react tayo dito sa sinabi ni Mayor Baste Duterte, okay? Na nagpalabas siya ng saloobin, no? Kung nagwagi man ang gobyernong Marcos na naipakulong ang kanyang tatay, no? Pero may sinabi siya diyan. Ayan, ha. Mamaya i-react natin yan, babasahin natin yan at i-react, okay? Kasi may mapupulot kasi tayo na lesson dito sa sinabi ni Mayor Baste Duterte. Mamaya pag-usapan natin yan. At heto, pag-usapan rin natin itong si Bongbong Marcos ay meron pong survey na nangyari na gaano po ka dissatisfied ang taong bayan dito sa pagsugpo ng korupsyon, which is ito po ay ano tawag dito, halatang halata mo dito na wala pong tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos dito po sa solusyon sa korupsyon. Dissatisfied nga ang taong bayan eh. Dissatisfied. Mamaya babasahin ko ang balita na yan at i-react natin at may opinion tayo dyan. Okay? At ito rin, pag-usapan rin natin itong investigasyon sa flood control project, anomaly, hindi na kailangan ng ICI. Tama naman eh. Yan ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Mamaya, papakinggan natin si VP Sara patungkol dyan, okay? Ako agree ako doon kasi nung may ICI lalong lumayo eh. Para sa akin, tama. Ay, ang ganda ni VP Sara. Para sa akin, alam mo ganito. Si PBBM lang ang magsalita, tapos na. Kasi, alam ko sa ICI, parang babudgetan pa yan eh. Magsalita lang si PBBM, baka nga tapos na agad daw yan. Sabi ni VP Sara, isang araw lang, ano. At still, itong si Vice President Inday Sara Duterte, binanatan niya ang mabagal na aksyon ng palasyo o itong Malacanang, ang executive branch sa issue ng korupsyon. Tama naman si VP Sara. Sobrang bagal. Parang sabog pa parang walang direksyon ang administrasyon na ito eh. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong administrasyon ni Marcos ay meron na naman silang gimmick. Meron na naman silang pautot. Anong pautot nila? Itong si John Vic Remulla ay ipinakita ang detention facility para sa mga makukulong raw di umano. Akala mo naman, no? May makukulong. Akala mo naman may makukulong. Ipinakita nila yung kulungan sa posibleng masangkot dito sa anomaly na flood control projects na mga... Ikulong nyo muna bago nyo ipakita yung nakakulong doon po sa kulungan. Yun lamang po, ano? Inuuna pa yung magiging kulungan ipakita kaysa dun sa nakulong na. Buti pa yung kulungan naka-ready na. Pero yung ikukulong, malayo pa ata. Yun lamang po ang ating reaction dyan na grabe ha, Pilipinas ha. Ito na po ang ating... Ba't kailangan mong ipakita pa yun? Hindi na. Importante, may makulong muna bago yung kulungan ipakita.
ipakita na nakakulong. Kasi yung mga suspect, minsan kahit yung mga ano lang yung mga kababayan ho natin na hirap sa buhay tapos nakagawa ng hindi maganda, minsan ini-interview, pinapakita pa nakakulong Ganon. Kapag ba mataas ang ikukulong, kailangan makita mo na yung kulungan. Bakit yung iba, di ba? Yung mga mahihirap na nakukulong dahil gumagawa ng mga masasama. Pinapakita mismo, minsan ini-interview pa sa loob. Baka naman yung kulungan yan pangpalasyo. Naman, kapag ka mahirap ka, ang kulungan mo, sama-sama kayo. Pero kapag ka ikaw ay kawatan lang, maliit lang ninakaw mo, baka sama-sama ka lang doon sa mga maraming tato, no? OMG. Sige nga, tignan lang muna natin to, ha? Congressman, contractor, Wow. mga district engineer. Dapat walang hula ako, magandang kulungan yan, ha? Sige, talayo tayo, no? Ipinakita. Kala mo naman makukulong. Di ba? Naniniwala pa ba tayo dyan? Pero sige, pagbigyan natin sila, pakikinggan natin at ire-react natin yan. Okay? Tapos, alam niyo sa totoo lang, no? Gusto kong magpapasalamat sa audience ko, no? Ang daming nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Don Mar, ang galing mo, grabe. Binanatan mo talaga ang mga pasaway sa gobyerno, bla bla bla. Kaya nga ako, ito rin nire-reactionan ko itong Balitang Pinoy TV. Kasi talaga nakatampok din dito si Sir. Ay, sila po'y natutuwa sa ating vlog, no? Sila po'y natutuwa kasi po, tayo na lang ng mga vloggers ng mga DDS ang ika nga, no? Ginigising natin at pinupukaw natin yung taong bayang mga tulog, di ba? Yung mga hindi lang basta tulog, yung ibang nangihingi ng uhaw sa katotohanan. Na pinukaw natin sa katotohanan. Hindi naman tayo nag-vlog dito para siraan. Hindi. Nag-vlog tayo dito, nagre-react tayo kung ano ang balita sa mainstream media at tayo po'y nagre-react kung tama ba o mali ang mga ginagawa. Di ba? So marami pong nagme-message sa akin, nagpapasalamat. Thank you very much, no? Kaya po, mahalaga po ito na help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Kaya sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Ang galing naisingit pa tong picture-picture. Okay, like and share para maraming makalam. And Tuloy also, na natin, especially itong mga anti-Duterte na mga kulay. Itong mga dilawan, mga loyalista at itong mga makakaliwa, itong mga kalaban ng gobyerno, no? Sila po ay, sabi nila ay nagwawagi sila sila tuwang-tuwa po na napakulong itong si Tatay Digong. Tuwang-tuwa po sila na hindi raw nag-grant yung request sa interim release. Sige, let us say na nagtagumpay sila doon sa kanilang pamumulitika. But dito sa political outlook, sabi dito ni Mayor Basti Duterte na ipakulong niyo na ipakulong nyo man siya, meaning si Tatay Digong, pero hindi nyo maibubura ang kabayanihan ng aking ama. Ang ganda. Yan ang sabi ni Mayor Basti Duterte of Davao City. Ibig sabihin, no, itong mga kalaban ni Duterte, napakulong nyo man si Tatay Digong, no? Satisfied na kayo na napakulong. Pero hindi ninyo mabubura ang ligasiya ni Tatay Digong. Hindi nyo mabubura ang sakripisyo ni Tatay Digong. Hindi nyo mapipigilan ang taong bayan. Mahal na mahal pa rin ang taong bayan si Tatay Digong. Alam nyo ang nangyayari kasi nito, no? Parang lumalabas. Nagtagumpay sila pero sa paningin po ng taong bayan, malabo. Diba? Check na natin yung mic natin. Ay, naka-open pala ako. Saglit lang, Ayan, okay na. Naka-speaker pala ako. Narinig ko na ng isang bayan ng Pilipino. Okay, tuloy ho tayo mga kapatid. Yun nga, no? Sa ginawa nila kay Tatay Digong, masaya sila na pagtagumpayan nila. Pero yung taong bayan naman, galit ho sa kanila. Maaaring may mga natutuwa, pero mga kaalyado nila, hindi naman sila ganun karami. Marami lang. Pero mga maiingay din, Pero hindi masyadong marinig kasi nga konti sila. Dito po sa mga maka-Duterte o makabayan, nasaktan ho sila sa ginawa ng gobyerno kay
ating Tatay Digong. Sa ginawa nila, naging masama ang tingin ng karamihan. Kasi marami nagmamahal sa mga Duterte, di ba? O di karamihan yan, galit po sa gumawa kay Tatay Digong ng ganyan. No? Tama ba yung Tagalog ko? Mali yung ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya mananatili po yun sa puso't isip ng mga kababayan natin na bayani ang ating Tatay Digong. Although pwedeng tawanan ng iba yan. Bayani po mapatay yun ng mga inosente. Di nga. Ito ang bayani namin kasi ang laki ho ng naramdaman ko sa puso ko na, uy, ang galing pandemic, pero paglabas namin ng bahay, pagpunta ko ng Baclaran, merong mga bagong tulay, may mga bagong ganito, etc. Diba? Nalinis yung baywalk at kung ano-ano pang mga lisensya. Passport, kung ano, mga tulay, diba? Yung presidente nyo ngayon, walang ginawa, kundi lumingon sa Duterte, siraan ng Duterte. Lilinisin daw ang Duterte. Yung mga naiwang dumi ng Duterte. Gunggong, no? Samantalang ang Duterte, kahit binabatikos ng mga panahon na yon, kahit may mga pandemic, may mga dumating tayong napakahirap na sitwasyon, hindi niya ho tayo pinabayaan. Diba? Yan o ang aming presidente. Kayo, yung presidente nyo, walang ginawa kundi sisihin yung dating presidente. Ay, nako, Tatay Digong namin, namimiss na namin. Alam mo, kung mabuti kang tao, hindi ka dapat matakot dito eh. Kasi itong presidente na to, ang mga kinagagalitan niya, yung mga masasamang tao, mga masasamang nilalang. So kung mabuti kang tao, ba't ka magagalit dito? 'Di ba? Kami nga hindi kami galit eh. Kasi priority nilang puksain o linisin yung mga tiwali, kurakot, sindikato, oligarko, mga pusher, etc. Mga katulad yan, mga durugista. Diba? Ba't ka magagalit sa kanya? Durugista ka ba? Bakit maraming mga Duterte pa rin ang nagmamahal kay Tatay Digong? Sinira nyo. Oo, totoo. Tama naman na talagang nagawa nyo. Napakulong nyo. Nadala nyo sa dahig. Pero yung mga tao natatangahan. Kasi nga, paano nangyari yun? Di ba? Ba't nyo ginanon? Kaya, tatanim yan sa utak nila na bayani ito, tapos yung mga gumawa niyan, mga nagtaksil sa ating bansa. Yan ho ang sa tingin ko ha. At darating ang eleksyon kung walang dayaan ng mangyayari. Kung hindi man makatakbo si BP Sara yung mai-endorse daw niya, yun ang mananalo. Hindi basta matatahimik na lamang yung Duterte. Kahit mapabagsak nyo, hindi nyo man mapaupo, tutulungan nilang manalo yung gusto nilang manalo. So wala rin kayong magagawa. Ano? Tuloy tayo. No? Yes, napakulong nyo siya. Kung magtatagumpay man kayo na, let us say, soon, kung sasabihin ng ICC na guilty si Tatay Digong, alam ng taong bayan ang katotohanan. Ginawa ang lahat ni Tatay Digong Naman. para ma-save ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Kayong mga kalaban ni Tatay Digong, malalagay kayo sa libro na kayo po ang kontrabida sa kasaysayan ng history of the Philippines. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, mga kapatid. Ano? Yung mga kapwa Pilipino natin, isipin nila at matatanim sa utak nila. At baka nga ano pa to sa mga kabataan no, na ito, pinakulong, mabuting tao, ganyan-ganyan. Kikilalanin kayo ng mga kabataan ng mga susunod na nagtaksil kayo sa ating bayan. Kayo yung mga kontrabida. And ako, iniisip ko na yan 30, 40, 50 years from now, babalikan nyo itong video na ito at sasabihin nyo, 30, 40, 50 years from now, alam ko na yan na si Tatay Digong ay maging hero ng Pilipinas. Hero. Magiging hero po si Tatay Digong. Alam ko na yan. Kasi po, biktima lang po si Tatay Digong sa pamumulitika. Yang mamaya, example ko sa inyo, itong Tindig Pilipinas, ito isa sa mga example na
pamumulitika ang kanilang layunin. Hindi po ginagamit lang nila ang bayan. Ginagamit lang nila ang bansang Pilipinas na Yes. kuno di umano sila ay fighting for corruption. Pero ang totoo hindi. Dati nga, yung nga, ulit-ulit natin, mga 1,000,000 ulit na to. Ayaw nila sa Duterte. Di ba? Ayaw nila kay BBBM. Magnanakaw si BBBM! Mga sigaw ng mga kakampuet, no? Baho, no? Tapos ngayon, umihimod na sila kay BBBM. Anak ng teteng naman. Ayaw nila mag-resign. Kasi nga, Kengo yung mga kakampuet, no? Gagi. Hindi nila maisigaw na Marcos resign kasi nga mauupo ang Duterte, malalagot din sila. Kaya kailangan kumapit sila ng maigi doon po sa ano bang pangalan na pwede nating itawag? Sa mga ebak. Sintado sa kumakain, sorry. Kasi wala talaga eh. Sumisingaw ho talaga sila ngayon. Malinaw. Kaya nga, pag halimbawa sabi mo, BBM ka, tapos dumaan ka sa lansa, kahit siguro sa Visayas, Mindanao, no? Ewan ko sa Luzon. Kamusta dyan sa Luzon? Marami pa rin mga maka-PBBM dyan. Pag maka-PBBM ka, nakakatawa eh. Hindi, totoo. Parang, basta, kami, BBM, naninira lang ang Duterte. Ngi! Duterte naninira. Tangina. Ngayon, kung ang utak nila hanggang gano'n na lang, wala ka nang magagawa. Ba't adan? Ba't adan? Basta tayo, mga kapatid, maswerte dahil malawak ang pangunawa natin. Alam natin kung sino talaga yung nagtatrabaho sa hindi. Kung hindi mo pa rin alam, wala na, yung utak mo, sarado. No? Aba, yayamanin ka, no? O kaya may nakakaangat ka sa buhay. Tapos sabi mo, hindi, BBM naman talaga magaling eh. Duterte, wala alaman yun eh. No, okay lang ba sa'yo? Duterte ka. O, tapos, kakatokin ka, totokhangin ka. Bobo ka ba? Kung totokhangin ka ba kung may kasalanan ka? Yung iba, di ba? Mongolin ko dyan. Takot ka sa Duterte kapag may ginagawa kang masama. Kung gusto mo ng pagbabago, Duterte. At ang mga kaalyado niyan. Alam nyo, kitang-kita. Hindi kasi kayo nagre-research. Duterte pa rin malakas kahit anong gawin ninyo. Tignan mo ikaw na medyo naguguluhan kasi nga nanunood ka lang sa mga bias media, ganyan. Isipin mo na lang kung bakit ayaw bitawan ng mga kababayan nila sa Davao ang mga Duterte. Sumakay ako sa taxi, syempre Davao, no? Sabi nila, maganda daw talaga kasi ang Duterte. Dahil nung panahon daw ng iba ang mayor, nakalimutan ko na yung pangalan ng pero binanggit eh. Ayoko rin matandaan. Doon daw puro mga droga, ganun daw talaga. Pero nung naupo daw talaga ang Duterte, luminis daw po ang Davao City. Hindi luminis na walis-walis Siguro ngayon, sabi niya nga ngayon, meron na rin siguro ulit. Sabi niya ng ganun. Kasi maluwag na eh. Anong maluwag na? Nai-influensyahan ngayon ng Pero overall, okay naman po ngayon ang Davao City. Sabi niya ng ganun. Oo naman, mas payapa dito. Hindi naman perfectong zero. Pero payapa dito, sabi niya na gano'n. Sabi ko, ikaw po ba Duterte? Oo naman, Duterte kami. Diba? Ayaw nilang bitawan ang Duterte. Kasi nga, ang Duterte, sa lugar nila, pag-asa nila, may pagbabago. Ayaw na nilang mababoy ulit itong lungsod nila. Buong Pilipinas, inaayos na nga eh. Akala natin okay na eh. Biglang lumihis eh. Kayong bahala sa mga makasarili sa buhay dahil tumatanggap lamang ng pera. Bahala kayo sa buhay ninyo. Balang araw, kung manalo man ang administrasyong ito,
na magtuloy-tuloy, charter change, 20 years, 40 years, sa inyo na, 50 years. Darating ang panahon, hindi nyo nahanapin ng pera. Hahanapin nyo pagbabago sa Pilipinas. Magsisisi kayo kung bakit naging ganito ang ating, ngayon pa lang 3 taon pa lang, nabuburara na eh. Ayaw nyo ng pagbabago, wala tayong magagawa. Eh, no? Basta kami, gusto namin magtuloy-tuloy yung mga Duterte o yung mga kaalyado nun kasi yun yung alam naming matitino. Ayaw na ho namin na makaranas ulit ng ganito. Kaya kayo mga kapatid, no, kung nakaabot kayo hanggang dito, pindutin nyo yung like. Hindi sa nagpapalike ako. Like, tsaka mag-comment kayo. Pupusuan natin yan lahat. Good or bad, bahala kayo. Basta ako, babasahin ko yan, tas pupusuan ko po ang inyong mga comment, no? Makakatulong yan para mai-recommend po tayo ng ating YT. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po.